Hello mga ka-furret! Welcome to our YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Panibago na naman topic ang may kiinalaman sa pet natin na i-discuss sa atin ng ating magiting na millennial vet friend na si Doc Dan. Pero bago yan, ay mag-subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa aming mga latest video. Pwede daw bang painumin ng gatas ang ating mga alagang aso at pusa? Ako ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan at yun ang pag-uusapan natin for today's video. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi dapat pinapainom ng gatas ang ating mga alaga dahil sila ay lactose intolerance. Ang lactose intolerant, ibig sabihin nito is yung lactose, yun yung sugar content ng gatas na kung saan hindi nadadigest ng ating mga alagang aso at pusa. Kaya ang nangyayari is dire-diretso na lang siya. Kumbaga, pagkainom, pwedeng kumulo yung kanilang tiyan, dire-diretso na lang siya, pwede siyang dumumi ng malambot. Yung kung ano yung intake nilang gatas is yun na yung ilalabas din nila. Less kasi yung enzyme or kumbaga konti lang yung enzyme na ang tawag doon is lactase. Yun yung enzyme na nagda-digest doon sa lactose para ma-absorb ng kanilang katawan. Ano ang mga nangyayari kapag nakainom sila ng gatas o iba pang dairy products? So yun, pagtatae, abdominal pain, yun yung mga number one na pwedeng mangyari. Kapag once kasi na nagkaroon sila ng diarrhea, ang susunod na mangyayari kasi dyan kapag dire-diretso na malambot yung kanilang dumi, ay pwede silang magkaroon ng dehydration. Ang dehydration kasi kapag naubusan sila ng tubig sa kanilang katawan, pwedeng makapagpahina sa kanila at the same time, pwede nilang ikamatay. Anong mga gatas ang pwedeng painom sa mga tuta at maliit na pusa? Pwede ba silang painumin ng gatas para sa tao? Hindi pwedeng painumin ng gatas na prepared for humans ang ating mga alagang aso at pusa. So, dapat ang pinapainom lang nating gatas sa kanila is prepared for cats and dogs para maiwasan natin na magkaroon sila ng problema. Diba umiinom sila ng gatas na galing sa kanilang nanay? Yon. So, iba kasi yung gatas na galing sa kanilang nanay at iba din yung mga gatas na prepared for humans. Yon. So, yung mga gatas na galing sa kanilang nanay is complete nutrition na yon para sa kanila. Yung mga gatas naman na prepared for humans is hindi siya nutritious or nakakasama sa kanila. Sa milk, ang pinaka-safe na pwede nilang inumin ay ang goat's milk kasi less ang lactose noon. With regards dun sa mga cheese, with regards dun sa mga dairy products na may content na milk, ay lahat kasi is nakakasama siya. Pero meron kasi tayong tinatawag na lethal dose. Pwedeng kapag naka-intake sila ng konting cheese or konting kahit anong dairy products is pwedeng sa una is na okay pa. Pero kapag halimbawa is nasobrahan siya is may possibility na pwede silang mag-cause ng complications sa kanila. Sa ibang coffee shop, meron silang binibigay na para sa mga aso at pusa na gawa sa whipped cream. Usually, ang whipped cream naman kasi is safe naman siya sa ating mga alagang aso at pusa. Pero, hindi lang siya pwedeng sobrahan. So, merong limitation din siya. Kasi, kapag nasobrahan din kasi ang whipped cream is delikado din sa kanila. So, may limited lang na amount ang pwede nilang ma-intake per day. So, advice para sa mga parents regarding lactose intolerance in pets. Sa mga bagong panganak, kung halimbawa is wala talaga tayong choice at walang gatas yung mother, kailangan pa rin, kung hanggat maaari is hanapan natin sila ng mga gatas na prepared para sa kanila. Kung kinakailangan iwasan na magbigay ng gatas na prepared for humans is mas maganda siya para makaiwas tayo ng problema. Thank you, Doc Dan, sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon patungkol sa tamang pag-aalaga ng ating mga pets.
O yan ha, mga ka-pet friends ha, kung meron kayong mga iba-ibang topic o mga katanungan na nais ninyong i-discuss namin, mag-leave lang kayo ng message sa aming comment box. I-like at i-share ang aming mga video. And most importantly, syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Uli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ako po ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Pause Pet Pet Lifestyle Lifestyle Channel. Channel.